Makukulay, puno ng buhay, and flying freely in the sky. Yan ang mga ibon na kinagigiliwan ng mga bird enthusiasts sa Malabon. Ako si Ricky Espiritu, Founder-President ng Majestic Wings Pre-Flight Parrot Philippines. Ang MWP stands for Majestic Wings Pre-Flight Parrot Philippines. Binild siya noong 2015, ako yung Founder-President nito. So, nagkita-kita kami through Facebook, nag-sharing kami ng ideas, and then nag-set kami ng parang eyeball. Tapos doon, every Saturday and Sunday, nag-free flight kami. So, ang vision ng MWP is binago namin yung style ng pag-aalaga ng parrot. So, instead na nasa cage lang yung mga parrot natin, ilabas natin to at kumbaga meron silang bonding with people. Hindi lang yung nasa cage na papakainin nyo, dadaan-daanan nyo lang. Eto, may bonding talaga. So, ipapa-experience natin sa kanila or binabalik natin yung mga parrot nila sa talagang ginagawa, sa natural habitat nila, which is yung lumipad sa nature, ma-experience nila kung magdapo man sila sa puno. Anti-stress kasi halos lahat kami nagtatrabaho Kaya ang schedule namin, mapansin nyo, is Saturday and Sunday lang. Kumbaga, ito-twist natin or i-convert natin, i-stress natin through pag-aalaga ng parrot. Mabuti pa kilalanin natin ang mga makukulay at magagandang avian friends mula sa Majestic Wings Philippines. So, ang mga inalagaan kong parrot ngayon, ang from small is kakatil, African lovebird, sun conure, African gray, eclectus, kakatu, sulfur kakatu, umbrella cactus, and then yung mga mako. Ito nga pala si Cyrus, isa siyang ruby mako. So, ang ruby mako is a hybrid, combination ng scarlet mako and green wing mako. Makikita nyo yung nakuha nyo yung yellow ng scarlet and then yung bahid ng scarapace from green wing. So, kombinasyon siya, mas malaki siyang parrot kaysa sa karaniwang mako. So, ito nga pala si D3. Isa siyang blue and gold mako. 7 years old na siya halos. First siyang pre-flight mako dito sa Majestic Wings. So, eto siya. Ang karakteristik niya, isa siyang Goliath blue and gold mako. So, Goliath means malaki siyang size. Malaking size siya ng blue and gold mako. Makikita niyo naman. So, isa siya sa pinakamatandang pre-flight na mako dito sa Pilipinas. Ito yung collection ko naman ng mga pairs ng African Gray Parrot. So, eto, bago malaman natin ang gender nila, dini-DNA natin sila. Kasi kung makikita nyo, halos magkakamukha sila. So, yeah, makita nyo, pula ang buntot. Tapos dark gray ang katawan. Tapos yellow-headed sila. Para siyang kalapate na maliit or medyo malapad. Ayan. Malayang lumilipad sa himpapawid ang mga ibon ng Majestic Wings Philippines. Paano kaya nila nagagawang pabalikin ang kanilang mga alaga? Kung bibili sila, nire-recommend ako yung hand feed. So, yung hand feed na tinatawag is yung baby parrot. So, from start or from 2 weeks old, i-start na sila mag-syringe or subuan. And then, pagkatapos nun, after 3 weeks, magiging silang, may tinatawag silang wean. Mag-start na silang mag-perch dito, tumungtong dito. And then, 2 weeks again, tatalo na yan. So, recall parrot, dyan na mag-start yung inaano mo yung stamina niya. Binibuild mo na yung stamina ng parrot. So, after yung build ng stamina, kailangan na niya umikot. Kusa yan, mararamdaman nila yan. Kusang lilipad yan. And then, nasa sayo na yan, kailangan mo ng tools. So, yung mga pit, yung mga whistle, yun ang kailangan natin. Kasi pag lumipad sila sobrang layo, hindi na nila tayo maririnig na kung tawagin man natin sila sa pangalan nila, hindi nila kaya. So, whistle ang tatawag sa kanila. Bukod sa free flight, may ibang tricks pa ang mga bidang parrots na talaga namang kabilib-bilib. Nakita ko kasi dati sila nagpapalipad doon ng mga iba-ibang klaseng ibon. Tapos, yun, natutuwa ako dahil malaya nakakalipad yung natin. Bukod sa may kasama na siyang kaba, masaya din naman pag bumabalik sila sa atin. Tapos naging stress reliever na rin siya, lalo na nitong nagkaroon ng pandemic. Dahil nakikita natin yung mga alaga natin malayang lumipad. Nag-decide talaga ako na mag-ipon para makabili ng ganitong klase ng ibon. Pero satisfied naman ako, talagang super yung feeling, anti-stress. Grabe yung naramdaman ko na yung bonding namin, yung pag nasa labas ka hindi mo siya nakikita, talagang nagmamadali ka umuwi para makita mo lang siya. Tsaka yung feeling ng kasama mo sila, mag-free flight, magpapalipad sa iba't ibang lugar.
Sarap. Sa mga gustong mag-alaga ng mga ibon katulad nila, ito ang mga dapat tandaan at paghandaan. So sa pag-aalaga ng parrot, kailangan unang-una isipin nyo yung budget. Kasi yung budget nyo, yun yung aakma doon sa alagaan nyo. Kailangan natin mind setting. Pag-isipan muna natin kung ano ba talaga gusto natin or kung ano ba talaga yung papasukin natin. Pag-aralan natin lahat ng gagawin natin. Yan ang Majestic Wings Philippines. Nire-remind tayo to soar high at i-enjoy ang bawat sandali ng ating buhay. Mga bidarkada, welcome Rick Espiritu. Welcome to Bida Kayo Kay Aga. Hello po, sir. Kamusta? Ayos naman po, sir. Meron akong tanong, pwede bang yung ibon, not wild, ano, but meaning caged, lumaki sa cage, ano, hindi na hand feed, matuturuan mo ba yung matagal, ano? Kailangan i-hand feed mo, no? Talaga. Kaya lang yun nga yung sinasabi. For example, yung ibon nasa malaking cage na o sanay na siya sa Lipad. wild or hindi niya Oo. nahahawakan. Hindi siya nahahawakan ng ganyan. Oo. Hindi nahawakan. So medyo matatagalan tayo pero kaya pa. So meron akong isang aviary lang, isang 30 meters, puro mako. Meron akong 30 meters, puro ringneck lang yon. Lahat ng klaseng ringneck, ano? So pinag-uusapan natin yung ringneck, yun ang paborito kong ibon nun talaga. Naging hilig ko yan. Yung mako, nakahilig din ako dyan, but they're too big and too... But nice lang because I had the space for it. Di nakakulong ang mga ibon, di ba? Sabi nga nila, may mga ayaw sa ganyan, di ba? Ba't mga alaga naman namin sila? Hindi ko sila para nakakulong lang forever. Actually, kasama ko sila mula umaga, papasok ako sa aviary, doon na ako kumakain, doon ako nagkakape. Maghapon na ako ron. Nakikita ko lang ang asawa ko sa gabi. So kung gusto nila ako makita sa Batangas, doon sa lugar namin doon, pupunta nila ako sa aviary. Kahit mga kaibigan ko, mga bisita ko, pag gusto makita si Aga, andun sa aviary. Doon lang ako pinupunta. Doon kami kakain, doon kami magkakape, doon nakukwentuhan kami. Okay, ngayon subukan natin magpapademo si Rick kung paano para makita natin. Kaya lang, nabusog na eh. Talaga, dito ka. Pwede ba kaya natin yan, oo. Come on, Cyrus. Itong gagawin niya is very basic lang to, ha. Kumbaga, yung mga paglipad ng ibon papunta sa kanya, that's easy lang yan. Yung ginagawa nila mas mahirap talaga. Kasi lumilipad talaga sa labas. Iikot ng malayo, kilometro, milya-milyahing ikot. Ito, si pangalan to? Si Aitan. Oh, Atan. Halika dito, Atan. Come on, Atan. Huwag ka basungit, ha. Come on. No. Alam ko yan, oh. Come on. Siyempre, siya master talaga eh. So sa pag-aalaga, para kang merong para kang merong aso. Yeah. Alam mo yun, yung Kahit bata, hindi naman bata yung anak natin, hindi naman basta-basta lalapit kahit kanino yan eh, di ba? syempre bagong face yung makikita nila, medyo maiilang May ilang sila, oo. Diyan makikita natin kung paano yung pag ginawa natin training. But at least sa VTR naman, nakita nyo naman lahat yung ginagawa, di ba? Kita mo pa paano lumilipad lahat yan. Okay, Rick, maraming salamat sa'yo, ha?